At kung babalikan po natin ang napag-aralan po natin at ang minensahe ni Pastor Jonathan Orbe nung nakaraang pong Sunday ay ang the goodness of God. So, kung papansinin po natin, isa sa pinaka nagagamit na attributes ng tao ay yung goodness of God. Sino po ba ang di nakakaalam dito sa God is good? Wala po bang sabi? God is good? And all the time, God is good. So, pinaka nagagamit ang goodness of God, but yet, isa siya sa pinaka misunderstood na salita na laging nagagamit ng tao. Therefore, it is vital for us na maintindihan at ma-remember that divine goodness, like God's other attributes, cannot be considered in isolation. Na lagi po nating nakakalimutan na yung God goodness, hindi niya pwedeng ihiwalay yung ibang attributes in order for Him na magawa niya yung goodness niya. God will never exercise His goodness in any way that would cause Him to set aside another of His attributes. So tatandaan po natin na yung God goodness, the goodness of God, ay hindi niya po pwedeng ihiwalay yung bagay na iba niyang attributes in order for us to satisfy tayo na maging good lang sa atin, ay kakalimutan niya na yung iba niyang attributes. So, malalaman po natin kung ano bang attributes itong tinutukoy nito. Pero ngayon po, titignan po muna natin as a recap kung ano ba at saan natin nakikita ang goodness ni God. First, God is good to all creatures. Nakikita po ang goodness ng Diyos sa kanyang mga nilikha. So, basahin po natin sa Psalms. Ayan po, nagbigay po ako ng 4. Pabalik po. Yan. God is good to all creatures. God is good to unbelievers. God is good to His children. At yung pang-4 po, God is good for all those who are guilty in sins. So, paano po natin masasabi na ang Diyos ay mabuti pa rin sa kabila ng mga taong ay guilty sa kasalanan? Mapag-aaralan po natin yan. Pupuntahan po natin yan. At una po, God is good to all creatures. So, basahin po natin sa Psalms 145. 136, verse 25. He who gives food to all flesh, for His steadfast love endures forever. Basahin ko rin po sa Psalms 145, verse 9. Tama ba? Verse 9, 15, and 16. The Lord is God to all His mercy, is over all that He has made. 15, the eyes of the look to you, and you gave them their food in due season. You open your hand, you satisfy the desire of every living thing. God is good to all His creatures, giving their necessity. So binibigyan po tayo ng Panginoon, lahat po ng ginawa ng Panginoon, even the smallest thing, ang Diyos ay mabuti. Even po sa pinakamaliit na creatures na ginawa ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Pangalawa po, God is good to unbelievers. So binanggit po ni Pastor Jonathan sa Matthew, babasahin po natin sa Matthew 5, verse 45. So that you may be sons of your Father who is in heaven, for makes sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So ito po ang tinatawag po natin kapag po sinabi natin common grace, ito po yung bagay na natatamo natin even though na hindi po tayo karapat-dapat. Ito po yung tinatawag, kaya siya tinawag na common.
Common, it means madalas makita, madalas makuha, madalas salamuha. Common. Kapag sinabi natin grace, ito yung pagpapala or the goodness of God na hindi kakarapat-dapat, kaya siya grace. So, sinabi po sa Matthew na so that you be sons of your Father who is in heaven, for makes His sun rise on the evil and on the good, and send rain on just and the unjust. So ito po yung pagbibigay ng Panginoon ng kabutihan sa kabila ng hindi unbeliever o sa mga hindi naniniwala. 3, God is good to His children. Yan po siya at mahaba po siya. The goodness of God, lavishness, marami po yan. At kung babalikan po natin ang inaral natin kay Pastor Atan, ay ayan po yung mga sinulat doon. Pero may nilagay po ako sa aking outline na salvation for giving Jesus Christ to save us. One of the bigay ng goodness ng Panginoon in His children ay yung salvation. Pangalawa ay yung protection na hindi tayo maalis doon sa salvation. And ang pangatlo po ay yung mag-glorify siya forever. So, pinaikli ko na lang po at binigyan ko po ng maikling topic doon po sa binigay pong recap at binigay pong topic kay Pastor Atan. At papunta po tayo sa 4. Kung papansinin niyo po, hindi po siya kasama doon sa inaral po natin last Sunday. 4, God is good for all those who are guilty in sins. Ang Diyos ay mabuti pa rin doon sa mga makasalanan. Tatanungin natin bakit. Unang-una po, the goodness of God against the tempts of evil. Kung babasahin po natin ang verse 13, let no one say he is tempted. I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. So ang Diyos po ay hindi natatempt. At ang Diyos po ay hindi nagkakasala. So He is good, and yet hindi po siya nagkakasala. Hindi po siya gumagawa ng kasalanan, ng evil. The goodness of God, sa letter B po, the goodness of God for divine goodness and divine justice against evil. Doon po tayo papasok sa kabutihan ng Diyos and sa divine justice against evil. Tandaan po natin na kung ang Diyos ay mabuti, ito po lagi yung misinterpret ng tao sa goodness ng Panginoon. Na iniisip nila na wala na yung divine justice ng Panginoon against sa evil, against sa sin. Divine goodness is also closely connected to divine justice. Lagi po silang magkasama. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang divine goodness at divine justice. Dahil hindi po mabuti ang Panginoon kung hindi po sa just. Goodness abhors evil. So punishing evil is intrinsic to what it means for God to be good and just. Basahin po natin sa Exodus, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin. Nakita po natin yung goodness ng Panginoon. Pero sinabi doon, but who will be no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. Kung mapapansin po natin ang Exodus, Old Testament pa lamang, ang Diyos ay mabuti at just. Yung justice niya and yung goodness niya ay hindi niya mapag-iwalay. Ito po yung tinutukoy natin na in order for Him
na magawa ang goodness niya, iiwan niya yung ibang attributes niya. No. Ang tanging ginagawa niya, sabay-sabay niyang pinapakita ang attributes na napag-aralan natin, even though na masakit na ang Diyos ay good and just. Sinabi doon sa Exodus kung ano yung mga katangian niya. Merciful, gracious, slow to anger, abounding in the steadfast of love, and faithfulness, transgression and sins, love, keeping steadfast love for thousands. Pero may sinabi doon sa but, who will by no means clear the guilty. So hindi po ibig sabihin noon na sinabi na, hindi ibig sabihin na meron ng Panginoon yan, meron na kayong ligtas na yung mga guilty na dyan. Yun po yung tinutukoy sa Exodus. Letter C, the goodness of God forbids human judges from perverting justice. Pag sinabi po natin perverting justice, perverting ay yung nililiko. Pinapakabilang, ano bang tamang term? Nililiko or other term na nililiko. Tinitwist. Tinitwist. Ang Diyos, nagpapakita siya ng goodness and just in order for us na maintindihan din natin kung paano kumilos ng goodness and injust towards sa ibang tao. Basahin po natin sa Exodus 23, 2 and 6. You shall not fall in the many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit, siding with many so as to pervert justice. You shall not pervert the justice due to your poor in his lawsuit. So, tayong mga tao, dapat maging tingin natin ang kabutihan ng Diyos at ang justice ng Diyos ay hindi dapat nagtitwist ng naayon sa kagustuhan natin. Na ang justice na gusto natin ay hindi nakasang-ayon sa atin kundi sa Panginoon lamang. Letter D, the goodness of God, His work is always good and just. Tatandaan po natin na ang Diyos, lagi ang ginagawa niya sa mundong ito ay laging mabuti at ang hustisya. Basahin po natin sa Deuteronomy 32:4. The rock, His work is perfect, for all His ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. So pinapakita po ng Diyos sa Deuteronomy na ang Diyos ay laging mabuti at laging mabigay ng hustisya. As a result, divine wrath in the service of divine justice is one way in which God manifests His goodness to His creation. So doon po pinapakita ng Diyos ang kanyang goodness sa sa makasalanan na tao, even though na siya ay guilty sa kasalanan. Sino po ang mga ama dito? Nanay. Ama at nanay. Marami po tayong mga nanay at father po na nandito. Kapag ba sinabi ng nanay or tatay natin, napapaluin kita kasi may kasalanan ka, hindi ba siya mabuting ama nun? Sa bata, oo. Hindi siya mabuting ama kasi papaluin siya, wala naman siya kamalay-malay. Gusto ko lang maglaro, gusto ko lang But for us, na tayo'y tumatanda, yung mga nandito po na young pro at mga youth, unti-unti po nating nare-realize na pag tumanda tayo, sabi natin na, ay oo nga pala, no? Kaya ako siguro pinapalo ni mama. Lagi akong pinapagalitan ni mama. Lagi ako sinasabihan ni mama. For the sake of my goodness. Hindi ibig sabihin noon na hindi na siya good.
So yun po ang madalas na misinterpretation o misunderstanding ng tao sa goodness. Nakikita natin ang tao kapag nandyan na sa panahon na kung saan may trials, ang Diyos ay hindi na mabuti. Pero pag pumunta sa simbahan, God is good all the time, God is good. But in the midst of trial, sasabihin nila, nasaan ang Diyos? Hindi naman mabuti ang Diyos. Pero lagi po nating tatandaan na ang Diyos, lahat ng ginagawa niya ay mabuti at may hustisya. Finally, God's mercy flow from His goodness. The Lord will still be good even if He never showed mercy, for mercy is not obligated. Ang Diyos po ay mabuti pa rin even na hindi tayo iligtas sa kasalanan. Na kahit ang na ikaw na nanay, pinalo mo siya at hindi siya, o tumiyak lang siya at di ka unang nagsorry. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na good. Pero hindi ko po sinasabi na lahat ng nanay good. Pero, in order that God, kahit sabihin mo na hindi tayo iligtas, He is good. Kahit magbigay lang siya at iligtas niya lang ang isang tao, He is still good. Ang Diyos ay mabuti dahil siya ang Diyos na mabuti. Basahin po natin ang Romans 9:40-24. I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So then He has mercy on whomever He wills, and He hardens whomever He wills. You will say to me, then, why does still find fault? For who can resist His will? But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter not no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? What if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory, even as whom He has called, not from the Jews only, but also from Gentiles. Ang Diyos po, tanging sa will niya lamang na tayo'y niligtas niya. Hindi po sa kagustuhan natin na iligtas niya tayo. Hindi sa dami na nananalangin sa Kanya na maliligtas tayo. The goodness of God, na may niligtas niya tayong kahit isang tao, is overflowing. Unmeasurable. Kahit isa lang po. So never nating tignan ang goodness of God, na bibigyan niya lang tayo ng material, bibigyan niya tayo ng providence, bibigyan niya tayo ng mga bagay na nanaisin natin, but also ibibigyan niya yung punishment in order for us na makita yung goodness and just niyang karakter. Yet, in His mercy to us, we see that has purpose to be good in special way to His people. Ang Diyos po, sa mga Kanyang pinili,
ay may special way siya na binibigay sa mga tao niyang pinili. At tayo po'y magalak doon. At magbigay po tayo ng papuri sa Panginoon sapagkat siya'y dakila at siya'y mabuti at tunay siya yung ustisya sa ating buhay. Sa pananalangin, nawa po, manalangin po tayo in the richness of God and in the richness of ng kanyang ustisya. In order for us na maintindihan ang tunay na goodness ng Panginoon. Tuwing nanalangin tayo. Nawa po, ang challenge ko po sa bawat miyembro at sa mga nanonood, na huwag nating tignan ang goodness ng Diyos nang naaayon sa naibibigay niya sa atin. Baka sa sobrang kabibilang natin ang hindi naibibigay niya, ibigay sa atin ang bilang na nabibigay niya sa atin. At sobra-sobra pa po sa mga hindi niya nabibigay yun. Manalangin po tayo ng naaayon sa kanyang mabuting karakter at mahustisyang karakter.